O magpasalamat tayo sa Panginoon, pagkat siya'y mabuti, wagas ang pag-ibig at nananatili. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ni Yahweh. Sa sariling bayan, sila ay tinipot, pinagsama-sama, silangat, kanluran, timog at hilaga. Doon ay kinuha. Purihin nawa nila ang Panginoon dahil sa kanyang tapat na pag-ibig, dahil sa kanyang kahangahangang mga gawa sa mga anak ng tao. At maghandog nawa sila ng mga alay na pasasalamat, ipahayag ang mga kanyang mga gawa na may awit at kagalakan. Manalangin tayo. Patuloy kaming naghahangad sa iyo, o mapagmahal naming Diyos, sapagkat ikaw ang aming kanlungan at kapahingahan. Ang iyong kapangyarihan ay nahayag sa aming kalagitnaan, maging sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. Sa aming pagkakatipon ngayon ay nagnanais kaming makasamba sa Espiritu at sa katotohanan, taglay ang mga kagalakan at pasasalamat sa aming mga puso sa kaloob mong katiyakan at ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa inyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain at pangunahan nawan kami ng banal na Espiritu sa aming pagpupuri at pagsamba. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, also highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for our sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you.
paanyaya sa pagsisisi at panalangin. Nahayag ang tunay nating kalikasan bilang tao sa mga panahon na tayo ay nawawalan ng pasensya, naiinip sa ating kalagayan, nayayamot, nagrereklamo, sumusuway sa mga utos at laging ang mga nais at gusto ang nasusunod. Subalit ang Diyos natin, wika ni Apostol Pablo, palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Kahit noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo'y nagligtas. Mga kapatid, buong kapakumbabaan nating ibukas ang ating mga sarili sa Panginoon at ikumpisal ang ating mga nagawang kasalanan. Patawad, Panginoon, sa bawat nagawa kong kasalanan. Pinagsisisihan ko ito ng lubusan upang di na muli pang balikan ang aking buhay noon. Wala itong pag-asa pang mabago, ngunit ikaw ang nagbigay kabuluhan, pag-asa at pagmamahal. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko nang umibig pa ng higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Panalangin ng pagsisisi. Panginoon, bagamat ikaw ay Diyos, ay hindi mo itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Nilimot mo ang iyong sarili at namuhay bilang alipin at naging katulad naming mga tao. Ngunit hindi ka nagkasala kailanman. Hindi kagaya namin, madalas ay aming pinagmamalaki ang mga bagay na aming naabot sa aming buhay. Sa halip na ituon ang aming mga mata sa iyong mga habag at halimbawa, madalas kami ay walang kasiyahan, naghahangad ng higit kahit pa ikaw ay aming masaktan, maging ang aming mga kapwa. May mga nagkakasakit sa amin dahil sa maling pamumuhay, dahil sa aming paulit-ulit na pagsuway. Marami ang nakakaranas ng kahirapan. Lumalapit kami sa iyo, tumatawag upang patawarin at kaawaan. Patid namin at pinaniniwalaan na sa salita mo lamang kami ay gagaling at magtatamo ng bagong buhay. Ibalik mo po kami sa iyong biyaya sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Noong tayo'y namumuhay pa sa likas na kalagayan, kabilang tayo sa kinapupuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng kanyang pag-ibig na inukol sa bawat isa. Ginawa niya ito upang maipakita niya ang kanyang di masukat na kasaganaan at ang kanyang kalooban at ang kanyang kagandang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Magpasalamat tayo sa biyaya na ating natanggap dahil kay Jesus, dahil kay Kristo, napatawad ang ating mga kasalanan. O bayaang sabihin ng bayang tinubos ng Diyos, siya ay mabuti, tapat, ang pag-ibig at nananatili. Magalak nating batiin ng kapayapaan ang bawat isa. Ang kapayapaan ng Diyos naway sumainyo. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Moses sa Lumang Tipan, ang aklat ng mga bilang, Kapitulo 21, versikulo 4 hanggang 9. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na upang iwasan ang Edom. Subalit nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moses, "Inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain na ni mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, pinadalhan sila ni Yahweh ng mga kamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Kaya lumapit sila kay Moses. Sinabi nila, "Nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang ipaalisin ang mga ahas na ito." Nananalangin nga si Moses para sa Israel. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay." Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Ito ang salita ng Panginoon. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ng sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghahatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos.
they shall have eternal life. And I shall wait upon the Lord, and I shall wait upon His word, and by His grace I am released, and by His grace I am redeemed. For God so loved the world, and that He gave His only Son, that whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Oh Lord, they shall have eternal life. And by His precious blood I have been set free, for the glory of Jesus' name. And I surrender all now to Christ alone. And Jesus, I am saved. And by His precious blood I have been set free, for the glory of Jesus' name. And I surrender all now to Christ alone. In Jesus I am saved. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. They shall have eternal life. They shall have eternal life. Sa mga talatang nabasa kanina sa John 3:14-21, ito ay paliwanag ni Jesus kay Nicodemus kung ano ang kahalagahan ng pagparito ng kaisa-isang anak ng Diyos, kung ano ang kadahilanan kung bakit siya pumarito. Sa verse 14-15, sinabi ng Ebanghelyo ni Juan na kung gaano naging kaimportante ang pagtaas ni Moises sa tansong ahas na sa ilang, ay ganun din naman ang kahalagaan ng pagtaas sa anak ng tao. Ano ang mga makikita natin sa mga teksto na ating nabasa? Una dito, na ang bunga ng kasalanan ay ang kamatayan. Ano ba ang nangyari sa panahon ni Moises? Dahil sa pagrereklamo nila kay Moises at kay Yahweh, sila ay pinadalhan ni Yahweh ng mga ahas na makamandag, at maraming nangamatay ng mga Israelita dahil sa tuklaw ng ahas na nabasa kanina sa unang pagbasa sa Lumang Tipan sa Aklat ng Mga Bilang, Kapitulo 21, talatang 4 hanggang 9. Kaya naman lumapit sila kay Moises upang humingi ng tawad sa kanya at kay Yahweh. Humiling sila na ipanalangin sila ni Moises ang mga tao upang patawarin sila ni Yahweh. At inutusan naman ni Yahweh si Moises na gumawa ng ahas na gawa sa tanso
at ilagay ito sa mataas na kahoy upang ang sinumang titingin sa tansong ahas na ito ay hindi mamamatay. At sinunod naman siya ni Moises at ang mga taong natuklaw kapag sila ay tumingin sa ahas na tanso ay hindi nga sila namamatay. Sa paglipas ng panahon, ang kasalanan ng tao ay lalong lumala miski sa ating kapanahunan. Ang mga masasama tila nangingibabaw sa sanlibutan. Kaya ito ang kadahilanan kung bakit pumarito ang anak ng tao upang iligtas tayo. Tulad sa tansong ahas na ginawa kapag ang Israelita ay naniwala sa pagtingin niya dito ay hindi siya mamamatay. Bagaman natuklaw siya ng makabandag na ahas, siya ay susunod at maniniwala ay hindi nga siya mamamatay. Gayon din ang kahalagahan ng pagparito ng anak ng tao na dapat matanto ng tao na si Jesus lamang ang makapagliligtas sa sanlibutan mula sa kamatayan. Kung ang tansong ahas ang nagligtas sa pangkatawang lupa ng mga Israelita, sa anak ng tao naman, ang espiritu, ang kaluluwa ng tao ang kanyang ililigtas mula sa puot ng Diyos upang hindi makaranas sa walang hanggang kamatayan. Pangalawa na ating makikita dito na si Jesus ang katunayan ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Sinabi sa John 3:16 na kung saan pamilyar ang verse na ito sa karamihan. May nagsasabi na ito ang buod ng ebanghelyo, ng mga ebanghelyo. May nagsasabi naman na ito ang puso ng Biblia. At may nagsasabi din naman na ito ang magandang balita, sapagkat makikita at malalaman natin ang wagas ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pag-aalay ng kaisa-isa niyang anak. Namatay si Jesus upang magkaroon naman ng buhay ang mga taong naniwala at maniniwala sa Kanya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Bagaman na ang tao ay nagkasala mula kina Adan at Eva, ang Diyos ay nag-isip na ng paraan upang maibalik ang mga taong naniwala at maniniwala sa Kanya. Isang kaparaanan upang mabigyan ang tao ng pagkakataon upang magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi tayo mapasama sa puot at galit ng Diyos sa mga taong suwail at makasalanan. Dahil doon, hindi tayo mapapahamak. Ang pangatlo na dapat nating makita dito ay ang mabubuti sa liwanag, ang masasama sa kadiliman. Sinabi ni Jesus kay Nicodemus na ang mga mabubuti at matuwid ang nais nila ay lumapit sa liwanag. Subalit ang mga masasama, ang nais nila ay sa kadiliman. Mas ninanais ng tao na piliin ang kadiliman kaysa sa liwanag dahil ayaw ng masama ang liwanag sapagkat mahahayag ang kanilang kamalian at kasamaan. Dahil ang may gusto lamang sa may liwanag, ang inahahayag ay ang pagsunod sa Diyos at ang buhay na nasa katotohanan. Marami sa ating mga tao galit pag tinutuwid ang kanilang kamalian. Kaya sila ay pumapatay para mapatahimik ang taong ayaw nila at itinuturing nilang kalaban dahil sa pagpuna sa kanilang mga kamalian.
Ang ilan ay inilalagay nila ang kapangyarihan ng batas sa kanilang kamay para lamang masabi na sila ang tama at sila ang nagtagumpay. Ang ganitong kaisipan at gawain ay namumuhay sa kadiliman. Ayaw nila ng liwanag, pagkat ayaw nila ng katotohanan. Dahil sa ganito, ang mundo, kadalasan, ang nasa katotohanan ay namamatay. Natutulad sa isang gamo-gamo. Sa kanyang paglapit sa apoy, sa kanyang pagdikit dito, siya ay matutupok at masusunog. Siya ay mamamatay. Sinabi ni Jesus kay Nicodemus sa verse 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, mas makakabuti pa rin na ang tao ay lumapit sa liwanag, pagkat ang liwanag ay ang katotohanan at ang katotohanan ay si Jesus. Ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa iyo mula sa kadiliman na iyong dinaranas sa iyong buhay. Kaya si Jesus ang ating kailangan sa ating buhay upang ang ating buhay ay maging makabuluhan. Sa liwanag makikita ang tamang daan. Sa liwanag makikita ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang liwanag ang nagbibigay ng kulay. Sa pamamagitan ng liwanag, tayo ay mababago pagkat makikita natin ang ating karumihan at ito'y malilinis dahil kay Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay patatawarin ng Diyos at ituturing din niyang bilang isang anak. Mahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya mahal niya tayo. Kaya inalay niya si Jesus para sa atin. Nais ng Diyos na tayo ay magbalik sa Kanya at ayaw niyang manatili tayo sa kadiliman at kasamaan pagkat mapapahamak tayo doon. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan upang maligtas tayo, at ito ay sa pamamagitan ni Jesus na kung tayo ay mananalig, sasampalataya at maniniwala kay Jesus, tayo ay maliligtas at hindi mapapahamak. Tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan pagpanaw natin dito sa mundong ito. Sa pamamagitan ni Jesus, masusumpungan natin ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kagalakan, at ang tunay na kasaganaan. Kaya naman tayo ay magsisi na at tanggapin si Jesus sa ating mga buhay upang hindi tayo mahatulan ng Diyos pagdating ng dakilang paghuhukom. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Sinabi ni Apostol Pablo ang ganito sa kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Efeso, dahil sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Sapagkat tayo ay kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa, na inihanda na ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 10, halina't tugunin natin ang kaloob na biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga inihandang kaloob na alay, mga pangako at ikapu.
ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, di na makaya na makapagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukop, ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay binigyan pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, di na makaya na makapagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukop, ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Kung akapiling ka, iligayang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, di na makaya na makapagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukop, ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below.
Raise him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Panalangin sa mga handog. Banal naming Diyos na pinagmumulan ng bawat kaloob na sakdal at mabuti. Sa lahat ng mga panahon ay di ka nagbabago sa iyong kagandahang loob na kami ay pagpalain ng higit sa aming inaasahan at inihahanda mo kami upang laging maalala ang kapakanan ng iba. Pagpalain mo po ang aming mga handog. Nagtitiwala kami na ang mga ito ay magiging kami ay patuloy mong gagamitin sa pag-abot sa iba sa pamamagitan ng iyong ministeryo sa aming iglesia. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Weep o'er the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Though they are slighting him, still he is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently. He will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings lie buried that grace can restore. Touched by a loving heart, wakened by kindness, chords that were broken will vibrate once more. Rescue the perishing,
Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa dakilang pag-ibig mo. Dahil sa pag-ibig mo, maliligtas ang tao. Kung kami ay sasampalataya, maniniwala kay Jesus bilang iyong anak, kikilalanin namin siya bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat sa walang sawang pag-uunawa sa aming kahinaan. Bagaman sa aming buhay ay hindi ka namin sinasama sa aming plano, pero sa iyo, sa puso, sa isip mo, lagi kaming nasa sa iyo. Kaya nga, hindi mo hinayaan na maluglok kami ng tuluyan sa kasamaan. Kaya maraming salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ni Jesus, nagkaroon kami ng pag-asa. At malaki ang pagkakataon na kami ay magbago kung kami ay tatalima at sa lahat ng aral ng aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong pagmamahal sa amin. Purihin ka sa umagang ito. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala. Lisanin natin ang dakong ito bilang mga anak ng Diyos. Tinawag at pinili noon pang-una upang gumawa ng mabubuting bagay. Mamuhay kayo ayon sa nais ng Diyos. Maging bukas sa kanyang mga salita na nagbibigay liwanag at tanglaw sa ating landas na nilalakaran. Humayong kayong nagdiriwang sa pag-ibig na ating tinanggap mula sa kanyang bugtong na anak. Laging alalahanin na sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At nawa kayo ng Diyos ng kanyang mapagkalingang presensya at kalooban na walang hanggang pagpapala. At akayin kayo ni Kristo sa daan ng inyong pananampalataya sa kaligtasang kaloob ni Kristo Jesus. Humayo tayo ngayon sa kapayapaan, nakahandang ibigin at paglingkuran ang iisang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Amen.